많아지리라. 하늘이 들어갈 때는 자신의 혼을 집어넣고 나올 때는 정성을 다해야 하느니라. 여기는 전하의 의대로. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix Recap. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Royal Tailor na ipinalabas noong 2014. 가장 아름다운 여인으로 만들어드리겠사옵니다. 세상에는 알 수 없는 해선. Sa maharlikang palasyo ng sinaunang Joseon, mayroong isang lugar na tinatawag na Bureau of Tailor na nakatuon sa paggawa ng mga damit para sa maharlikang pamilya. Sa loob ng mga pader na ito ay isang dramatikong kwento ang minsang nabuksan. Kabilang sa sastre ay ang pinakamakapangyarihang manggagawa, ang Royal Needle Master na nagngangalang Jodol Sok. Ang kanyang husay sa paggawa ng mga damit ay walang kaparis at bilang pinuno ng mananahi ng hari ay gumagawa lamang siya ng mga damit para sa hari at reyna. 3 taon na ang lumipas mula nang mamatay ang dating hari at si Jodol Sok ay ipinatawag sa palasyo para gawin ang maharlikang damit ng bagong hari. Ang hari ay labis na nasiyahan sa balabal at bilang gantimpala, ipinangako niya kay Jodol Sok ang isang posisyon sa mga opisyal ng korte sa susunod na taon at ilalagay siya sa ika-6 na ranggo ng maharlika. Sa sobrang saya, inihanda na ni Jodol Sok ang kanyang official attire na isusuot para sa kanyang bagong tungkulin. Isang araw, hiniling ng reyna kay Jodol Sok na ayusin ang isang seremonyal na damit na isusuot ng hari sa isang mahalagang pagdiriwang. Gayunpaman, aksidenteng natumba ng isang katulong na nakatulog ang isang kandila at nasunog ang laylayan ng damit para sa hari. Dahil nalalapit na ang seremonya, hinimok ng reyna si Jodol Sok na ayusin ito ng mabilis. Ngunit sinabi ng mananahi na aabot ito ng ilang araw sa pag-aayos. Sa sandaling iyon, nagmungkahi ng solusyon ng isang opisyal. May kilala siyang makakatapos sa pag-aayos nito sa pinakamadaling panahon. Ang taong ito ay si Lee Gongjin, isang sastre na nagtatrabaho sa isang bahay aliwan. Kahit na ipinanganak siyang mahirap, si Gongjin ay tinawag na isang henyo ng mga kortisan para sa kanyang natatangi at mapanlikhang mga disenyo na puno ng mapangahas at sunod sa usong mga damit sa kanilang panahon. Ipinatawag sa palasyo si Gongjin at agad na namangha nang makita ang reyna at nangakong tatapusin ang pagsasaayos ng damit ng hari magdamag. Agad siyang nagsimulang gumawa ng sketching at pananahi, kaya kinaumagahan ay natapos na ang roba. Ang hari, nang suotin ito, ay pinuri ang kaangkupan at kaginhawaan nito, kaya biniyayaan niya ng regalo si Gongjin. Maging ang reyna ay binigyan siya ng pastry at alak. Iyon ang unang pagkakataon na nakausap ni Gongjin ang reyna ng malapitan at nakita niya itong hindi lamang maganda at mabait, kundi napakatalino at matayog ang pananaw. Ang pagiging prangka naman ni Gongjin ay mabilis na nagpasaya naman sa reyna. Pagkatapos, hiniling ng hari kay Gongjin na magdisenyo ng damit para sa pangangaso na kanyang gagamitin. Kahit na mas gusto ni Gongjin ang malayang buhay at nag-aatubili na manatili sa palasyo, nireguluhan siya ng reyna ng isang phoenix hairpin at nagmungkahi na ibigay niya ito sa babaeng nagugustuhan niya. Habang tinitignan niya ang hairpin, nagbago ang isip ni Gongjin. Kung doon niya madalas makikita ang babaeng nagugustuhan niya, ay maaari siyang manatili sa palasyo. Kaya pumasok si Gongjin sa palasyo sa pangalawang pagkakataon. Naniniwala si Jodol Sok na ang maharlikang kasuotan ay dapat sumunod sa tradisyon at gawin ayon sa itinatag na mga disenyo. Ngunit si Gongjin ay gumuhit ng mga bagong disenyo para sa pangangaso at binago ang cuff waistline at hem. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ang dalawang sastre na parehong may talento
ay naging bagong magkaibigan. Samantala, isinuot ng hari ang damit pangangaso na tinahi ni Gongjin at pinuri ang kanyang kahusayan. Humiling pa ito sa kanya na ipagpatuloy ang paggawa ng mga damit para sa maharlikang pamilya. Ngunit ang iniisip ni Gongjin ay tungkol sa reyna. Maging ang mga ulap sa kalangitan ay kaya niyang makuha ang sukat ng reyna. Nagpasya siyang gumawa ng damit para dito na naging parehong katangi-tangi at marangal. Kaya nakakuha siya ng papuri mula sa lahat ng kababaihan sa palasyo. Hindi siya nakontento sa isa lang, kaya gumawa si Gongjin ng isa pang damit na mas sunod sa usong damit para sa reyna. At kahit si Jodolsok ay humanga at tumulong pa sa kanya, magkasama silang lumikha ng isang perpektong damit. Habang nakaupo sila sa bahay, ay ipinikit nila ang kanilang mga mata at ninanamnam ang halimuyak ng tinap at ang tunog ng hangin sa pagitan ng mga kumakaway na tela na nagpapahalaga sa kanilang pambihirang pagkakaibigan. Walang kamalay-malay na ang kaligayahang ito ay malapit ng magwakas at ang kanilang kapalaran ay magpakailanman na babaguhin ng mga magagandang damit na ito. Isang araw, hiniling ng reyna kay Gongjin na turuan siya kung paano gumawa ng mga damit bilang ganting regalo para sa hari na nagbigay sa kanya ng bagong damit. Iminungkahi ni Gongjin na gawin niya ang damit na panloob ng hari na maaaring mapabuti ang kanilang relasyon. Kahit na nahihiya ay pumayag ang reyna at itinuro sa kanya ni Gongjin ang bawat detalye ng tahi. Habang nag-aaral sila, binanggit ng reyna na natuto siya ng pananahi mula sa kanyang yumaong ina. At dahil parehong namatay na ang kanyang mga magulang, bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na bisitahin ang kanilang mga puntod. Nang makita ang kanyang kalungkutan, nagpasya si Gongjin na ilabas siya sa palasyo upang magbigay galang. Bago umalis, ay gumawa siya ng espesyal na damit para sa reyna at sa kanyang katulong. Suot ang magagandang kasuotang ito, inakay ni Gongjin ang reyna palabas ng palasyo patungo sa libingan ng kanyang mga magulang na natatakpan na ng halamang namumulaklak. Nang makitang umiiyak ang reyna, labis na naantig si Gongjin. Ngunit hindi nagtagal ang magandang pagkakataon dahil kumuha ang hari ng isang bagong concubine, ang anak ng ministro ng digmaan na naging sanhi ng katsismisan sa palasyo. Kumalat ang tsismis na birhen pa ang reyna at ang kanyang posisyon bilang inang reyna ay maaaring palitan anumang oras ni Lady Zoe. Hiniling ng ambisyosong ministro ng digmaan kay Jodolsok na magdisenyo ng damit para sa seremonya ng pagpupugay ng kanyang anak na babae. Bagamat iginiit ni Jodolsok na gumagawa lamang siya ng mga damit para sa hari at reyna, ang ministro ay sumagot na ang kanyang anak na babae ay malapit nang maging reyna. Napagtanto ang sitwasyon, pinagsama-sama at ginawa ni Jodolsok ang isang marangyang damit para kay Lady Zoe. Gayunpaman, sa araw ng seremonya, iniutos ng reyna na walang sinumang sumalubong kay Zoe, kaya naging kahiya-hiya ang kaganapan. Nang gabing iyon, bagamat bibisitahin sana ng hari si Zoe, alam niyang isa lamang itong patibong. 3 taon na ang nakalilipas, siya ay iniluklok sa trono ng mga ministro, ngunit hindi siya kailanman humawak ng tunay na kapangyarihan dahil laging pinipigilan siya ng mga makapangyarihang opisyal. Ngayon, ang ministro ng digmaan ay naghangad na gamitin ang kanyang anak na babae upang suyuin ang hari. Tumanggi ang hari na magtagumpay siya, ngunit hindi nagpatalo ang kanyang concubine. Nang hindi pinisita ng hari, matapang na tumungo si Lady Zoe sa pangunahing bulwagan at hinubad ang kanyang damit sa harapan ng kamahalan. Kinaumagahan, dinala ng reyna ang kasuotang panloob na ginawa niya para sa hari, para lamang makita ang sapatos ni Lady Zoe sa pintuan at umalis na nasasaktan. Kahit gaano ba kaganda ang kanyang damit, ay hindi niya makuha ang puso ng hari.
Nang makita ang kalungkutan ng reyna, dinala siya ni Gongjin sa pamamangka. Ngunit ang magagandang tanawin ay nagpapaalala lamang sa kanya ng mga malulungkot na alaala. 3 taon na ang nakakaraan nang siya ay unang pumasok sa palasyo. Siya at ang Crown Prince ay nagmamahalan at ang makasama lamang ito ay ang habang buhay niyang pinapangarap. Ngunit biglang nanlamig at lumayo ang loob sa kanya ng hari. Habang nagsasalita, umiiyak ang reyna at hindi alam ni Gongjin kung paano siya aliwin. Kaya iniabot niya sa reyna ang isang panyo na may burda ng pulang umuusbong na bulaklak upang punasan ang kanyang mga luha. Pagkatapos mamangka, umulan na para bang ang langit ay umiiyak para sa reyna. Hindi maintindihan ni Gongjin kung bakit pinabayaan ng hari ang isang marangal at magandang reyna. Isa namang marites sa opisyal ang nagkwento kay Gongjin sa palasyo ang nagpahayag ng nakaraan ng hari at reyna. Ilang taon na ang nakalilipas, ang kasalukuyang hari ay isa lamang sa maraming prinsipe. Nais ng yumaong hari na pumili ng mapapangasawa para sa Crown Prince. Ngunit ang isa sa mga dalaga at ang kanyang kapatid ay nahulog sa isa't isa. Napansin ito ng Crown Prince, kaya tinanggal niya ang kasalukuyang reyna sa pagpipilian, saka nagpanggap na mapagbigay sa pamamagitan ng pagpapakasal nito sa kanyang kapatid. Hindi matanggap ng mapagmataas na hari na ang babaeng mahal niya ay ibinigay sa kanya bilang kawang gawa ng Crown Prince. Kaya nagsimula siyang lumayo sa dalaga pagkatapos ng unang gabi ng kanilang kasal. Sa kawalan ng pabor ng reyna at nakikipag-agawan si Lady Zoe para sa atensyon. Nagplano ang mga ministro na patalsikin ang reyna at palitan siya ni Lady Zoe. Nang malaman ito, nanumpa si Gongjin na tutulungan niya ang reyna. Humingi siya ng payo mula sa nangungunang kortisan sa bahay aliwan kung paano pa ito nananatili sa posisyon sa kabila ng kanyang edad. Ipinaliwanag nito na ang mga lalaki ay mas gusto ang mga sariwa at magagandang babae, kaya inialok niya ang mga ito sa mga parokyano at tiniyak na ang lahat ng mga batang babae ay kailangang sumunod sa kanya upang makakuha ng pabor. Dahil sa inspirasyon, pumili si Gongjin ng isang magandang dalaga mula sa palasyo at nagdisenyo para sa kanya ng magandang damit. At gaya ng inaasahan, ay napansin ito ng hari. Pagkatapos magpalipas ng isang gabi kasama ang hari, mabilis na umangat ang katayuan ng dalaga. Kaya ang iba pang mga katulong ay pumila sa pintuan ni Gongjin upang magbigay ng mga alahas kapalit ng damit. Lahat ay umaasa sa pabor ng hari. Hindi nagtagal, ang palasyo ay napuno ng mga kababaihan at nakikipagkompetensyahan sa bago at magagandang damit. At ito ay kumalat sa labas ng palasyo, kasama ang mga karaniwang kababaihan na ginagaya ang mga estilo sa palasyo na nakasuot din ng mga damit katulad ng mga reyna. Ang ilang mga kababaihan ay lumapit kay Jodolsok at umaasang gagawan niya ang mga ito ng mga damit pang reyna, ngunit tumanggi siya. Kaya nag-udyok sa pangungutya niya sa kanyang sarili dahil wala siyang kakayahang gawin ito. Sa halip, ang mga babae ay pumunta kay Gongjin kaya nasaktan ang pride ni Jodolsok. Ngayon, kumalat ang chismis na si Gongjin ay isang henyong handbook designer at napag-iiwanan na si Jodolsok, ang sastre ng hari ng pakiramdam na wala siyang halaga. Samantala, ang mga opisyal ng palasyo ay nagpetisyon sa hari ng reklamo na ang mga kababaihan sa loob at labas ng palasyo ay binabaliwala ang kagandahang asal sa pagsusuot ng malaswa at maluhong damit na sumisira sa moral at kaugalian. Hindi tatagal ay bibisitahin ng mga sugo ng Qing Dynasty ang Joseon at ang mga ganitong chismis ay makakasira sa kaharian. Pagkatapos ng 2 pagsalakay ng Qing, ang Joseon ay isang vassal state at maging ang hari ay kailangang lumuhod sa harap ng Qing Emperor. Bagamat iniharap ito ng hari, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod sa dignidad ng maharlikang pamilya.
Inutusan niya si Jodol Sok na ibalik ang kaayusan sa Bureau of Tailors. Nag-aalinlangan sa pagitan ng mga utos ng hari at ang kanyang paninibugho sa talento ni Gongjin. Nag-utos si Jodol Sok na sunugin ang lahat ng mga disenyo ni Gongjin sa bureau. Habang pinapanood naman ang kanyang mga nilikha na nasusunog, nalulungkot si Gongjin, ngunit tahimik lang siyang umalis sa palasyo. Habang papalapit ang araw ng pagbisita ng mga sugo ng Qing, nakasaad sa mga alintuntunin na kung walang tagapagmana ang hari, ay hindi siya kikilalanin bilang hari. Gayunpaman, ang hari at reyna ay hindi kailanman nagsiping. Ang kanilang kasal ay nagbabanta sa pagiging lehitimo ng hari. Muli siyang pinayuhan ng mga ministro na ang posisyon ng reyna ay ibigay kay Lady Zoe sa darating na pagdiriwang. Hindi nasisiyahan ng hari, ngunit wala siyang magawa. Isang hari sa pangalan lamang, ngunit kontrolado naman ng iba. Nag-aatubili sa pag-aproba ng hari. Agad hiniling ni Lady Zoe kay Jodol Sok na gawan siya ng damit upang gawing pinakamagandang babae sa pagdiriwang. Isang opisyal ang nagmarites kay Gongjin na ang reyna ay nasiraan na ng loob at walang planong dumalo sa seremonya. Kaya si Gongjin ay nagmamadaling bumalik sa palasyo upang hikayatin ang reyna na dumalo at huwag isuko ang kanyang posisyon. Ipinangako niya na gagawa niya ito ng pinaka-nakakamanghang damit upang siya ang magiging sentro ng atensyon. Sumang-ayon ng reyna at personal na kinuha ni Gongjin ang kanyang mga sukat. Magkalapit sila sa isa't isa. Habang may nakatagong damdamin, nananatili lamang sa hangin. Parehong ipinuhos ni Jodol Sok at Gongjin ang kanilang mga pagsisikap sa pagdidisenyo ng perpektong damit. Para kay Jodol Sok, upang mapanatili ang kanyang karangalan. Kay Gongjin naman ay upang protektahan ang katayuan ng reyna. Ngunit habang nagsisikap sila pareho para sa pagiging perpekto, mas naging mailap ito. Kapwa nagpupumilit na lumikha ng isang kasiyasiyang disenyo hanggang sa natuklasan ni Jodol Sok na maganda ang mga ginawang sketch ni Gongjin. Dahil wala siyang laban, ninakaw niya ang mga ito at pinagsama ang mga ito sa kanyang sariling mga ideya at lumikha ng isang purple gold ceremonial dress. Sa pagdiriwang, isinuot ni Lady Zoe ang purple gold dress at agad na naging sentro ng atensyon. Kaya napahanga ang mga sugo ng Qing. Nang malapit nang maupo si Lady Zoe sa upuan ng reyna, determinadong ipagtanggol ni Gongjin ang posisyon ng kanyang minamahal. Ang reyna ay lumitaw suot ang isang moon white gown na kagaya ng isang nakabukas na perlas at isang mahabang palda na sumasayad sa sahig na nagpapalabas ng kanyang angking kagandahan at karangalan. At tinugmaan pa ito ng isang golden phoenix hairpin. Maging ang mga sugo ng Qing ay yumuko sa paghanga. Kung ikukumpara sa maharlikang kasuotan ng reyna, mukhang ordinaryo lamang ang kay Lady Zoe. Dahil sa kagandahang itsura ng reyna, ay naibalik ang kanyang katayuan at natapos ang pagdiriwang ng katatagan niya sa pwesto. Pagkatapos ng piging, galit na pinunit ni Lady Zoe ang kanyang damit at tinutuya ang reputasyon ni Jodol Sok bilang nangungunang sastre. Pero sa totoo lang, si Jodol Sok ang pinakanasaktan. Si Gongjin ay isang ordinaryong tao na walang formal na pagsasanay ay nakagawa ng damit. Kahit siya ang pinakamahusay na sastre sa lupain ay hindi niya kayang mapantayan ito. Kaya kinain siya ng selos. Gayunpaman, walang pakialam si Gongjin sa katanyagan. Nagpaalam na siya sa reyna dahil alam niyang magkaiba sila ng mundo at hindi maaaring magsama. Sapat na sa kanya ang oras na kasama niya ito. Naantig ang reyna sa sinabi ni Gongjin, ngunit bago pa man ito makasagot ay dumating na ang hari. Palibhas ay nasiyahan sa pagganap ng reyna sa pagdiriwang. Sinadya ng hari na bisitahin siya ng gabing iyon. Ngunit nang makita niyang kasama nito si Gongjin, ay lumakas ang kanyang mga hinala na may namamagitan sa kanila. Kaya galit na umalis ito.
Siniraan din siya ni Lady Zoe sa pagsasabing pinag-uusapan sa palasyo ang planong pagtakas ng Reyna at ni Gongjin. Ang hari na puno ng paninibugho ay nag-iisip kung ano ang bagay sa palasyo na tunay niyang pag-aari. Nagpasya siyang patayin si Gongjin at iniutos kay Jodolsok na maglagay ng isang karayom na may lason sa isang maharlikang damit. Gamit ang pamamaraan ni Gongjin sa pag-frame sa kanya para sa isang krimen, si Jodolsok na naiinggit sa kapwa mananahi ay agad na sumunod. Umayon ang lahat sa kanilang plano. Natagpuan ang karayom na may lason at kahit na nakiusap ang Reyna para sa buhay ni Gongjin, ay inakusahan sila ng hari ng pagtataksil. Inako lahat ni Gongjin ang kasalanan at inamin siya lamang ang may gusto sa Reyna upang mailigtas ito sa kaparusahan. Pagkatapos, itinapon si Gongjin sa bilangguan bilang pagtupad sa hiling ni Jodolsok. Ngunit nakaramdam si Jodolsok ng kalungkutan at pag-iisa. Inaalala ang kanyang panahong kasama si Gongjin mula ng bata pa ito na nagpupumilit na makabisado ang pananahi. Napagtanto niyang si Gongjin lamang ang kanyang tunay na kaibigan. Binisita ni Jodolsok si Gongjin sa bilangguan habang hinahawakan ang magaspang na mga kamay nito na animoy umiiyak na ang mga damit na kanilang ginawa ang siyang dahilan ng pagkakasira ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit iginiit ni Gongjin na ang problema ay hindi ang mga damit, kundi ang kaduwagan ni Jodolsok na alam niyang finrame up siya nito. Ang malungkot at galit na si Jodolsok ay umaming nais lamang niyang umangat at ang pagdating ni Gongjin ay pagbabanta sa lahat ng kanyang pinaghirapang maging isang maharlika. Nanatiling tahimik si Gongjin at si Jodolsok ay umalis sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, dinala si Gongjin sa bitayan habang nagbigay siya ng huling sulyap kay Jodolsok. Walang imik na tumingala si Gongjin sa langit at mapayapang ngumiti habang tinanggap niya ang kanyang parusang kamatayan. Pagkamatay niya, nag-utos ang Reyna na ilibing ang lahat ng damit na ginawa ni Gongjin para sa kanya. Habang nag-iisa, mapait siyang umiiyak at ang naburdahang panyo ang tahimik na sumasaksi sa kanyang nararamdaman para kay Gongjin. Hindi nagtagal, nabigyan si Jodolsok ng ika-6 na ranggo sa posisyon na matagal niyang ninanais na maging isang maharlika. Ngunit hindi mawari ang kanyang ekspresyon na parang nakangiti at umiiyak sa parehong oras. Pumunta siya sa kwarto ni Gongjin at sinunog ang lahat ng damit nito. Ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang isang damit. Isang maputlang berdeng damit na may malalapad na manggas at isang berdeng laso para sa baywang. Naalala niyang ito ang opisyal na damit na ipinangako ni Gongjin na gagawin para sa kanya sa sandaling isa na siyang ganap na maharlika. At sinabi pa ni Gongjin na mas maganda ang kanyang disenyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay natupad iyon ni Gongjin. Hawak ang roba, napaluha si Jodolsok sa pagsisisi na tinrider niya ang nag-iisang kaibigan. Sa labas, tahimik na umuulan ng nyebe na nagdadalamhati sa malungkot na nakaraan. Pagkatapos maging isang maharlika, isinuot ni Jodolsok ang damit na ginawa ni Gongjin para sa kanya at naghihintay sa kanyang bahay para sa tawag ng hari. Ngunit hindi siya kailanman ipinatawag ng hari. Tanging mga pulutong na mamakukulay na damit ang pumuno sa mataong lansangan na parang walang nagbago. Ang pelikula ay may kakaibang perspektibo ng pag-aayos upang magkwento ng isang trahedya ng nakaraang panahon. Ang bawat karakter sa kwento ay walang kapangyarihan sa kanilang sariling kapalaran. Ang hari, kahit na tila nasa tuktok, ay pinigilan ng yumaong hari at ang kanyang kapatid na minanipula ng mga ministro at inapi ng korte ng Qing. Nagmukha siyang makapangyarihan, ngunit walang tunay na otoridad o kalayaan. Kahit na minsan ay minahal niya ang Reyna, pinalakas ng kapangyarihan ang kanyang mapagmataas at ang kanyang pag-ibig sa huli ay natalo ng kanyang marupok na dignidad. Sa huli,
Siya ang pinakaawa-awa na tao na nakasuot ng magagarang damit. Ang reyna na walang kaparis sa kagandahan at talino ay hindi maaaring makuha ang pag-ibig ng hari at kailangan niyang pigilan ang kanyang damdamin para kay Gongjin na nauwi sa walang anuman, kundi ang trono ng reyna lamang. Kinakatawan ni Jodolsok ang hindi mabilang ng mga tao mula sa mababang antas na nagsusumikap na malagpasan ang mga hadlang sa klase. Siya ay nagtrabaho ng walang pagod upang maging isang maharlika sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na pananahi at umaasang mababago ang kanyang kapalaran. Siya at si Gongjin ay parehong magkaibigan at magkaribal, ngunit napakalupit ng tadhana. Ito ay isang malungkot na epiko na nagtago sa magagandang kasuotan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang lahat ng labanan sa kapangyarihan at pag-iibigan ay mawawala. Kapag natanggal ang maharlikang damit, ang natitira na lamang ay isang kupas na dating magandang damit na tahimik na saksi sa lahat ng bagay na nagdaan. Marami pong salamat sa walang sawang panonood mga kaboso. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe, pa-like, share at comment na din.